Dinig po ba, Brad Ronnie? Good morning, Mar Makaparas. Somebody tell me kung dinig. Yun! Dinig daw. Ayan. Isipan ko pong mag-live kasi straight to the point. Meron lang akong nakitang post from Kuya Onat del Rosario. Kuya Onat na triggered ako. Yan, Dolores, kumusta po? Miss D, and to everyone. I don't know kung bakit ako triggered, pero kasi nakita ko na to at saka alam ko na rin to, yung mga mansions sa Brazil. But ngayon medyo iba yung dating sa akin kasi apparently yung isang pinakamalaking mansion doon is renovated, I think, to be mas sellable siya. So gano'n naman talaga pagka nagbebenta ka ng bahay or most especially mansion, kailangan i-market mo siya in a way na talagang opulence ang dating. Kung ang market mo hindi naman basta-bastang milyonaryo ang buyer mo. I think the amount is in the millions. Hindi ako alam kung aware po kayo, ipakitype nyo lang dito from Kuya Onat's previous selling price kung magkano siya. Naalala ko lang yung sinabi ni Pablo, kasi actually ko natapos yung video, maiksi lang siya. Tinutour nung realtor yung lugar. Apparently nakikita ko talaga to at kayo rin nakikita nyo rin to sa mga video sa yan, sino kaya nakakaalam yan. Nakikita natin daw pag nagpapasalamat isang bahayan, dun sila nagkakatipon sa main hall. Kita sa background yung parang stone staircase. Meron din silang mga picture doon. Tapos may pinost din si Kuya Onat na nandun si Sis Luz, katabi niya si Bes. I don't know kung bakit gano'n ang epekto sa akin ngayon, kasi nakita ko napakalaki, napakaganda nung mansyon. Nakaramdam lang ako ng lungkot sa aking puso kasi naalala ko biglang sa akin yung sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 6:5 ng Timoteo. Sabi niya doon, mga taong masama ang pag-iisip, salat sa katotohanan, na inaakalang ang kabanalan ay daan ng pakinabang. Sa mga gayon tao, lumayo ka sa mga ito. Or possibly pwedeng sabihin ni Paul dito, don't become like them. Kasi bata ka pa, Timoteo, baka mahumaling ka sa mga ganyang bagay. Layuan mo yung mga ganyan. Huwag kang makatulad nila, o huwag kang baka mamaya hikayatin ka ng mga yan, magaya ka sa kanila. Pero ang pinupunto dito ni Pablo kay Timoteo is, itong mga taong ito may anyo sila ng kabanalan. They even talk about God, but yung goal nila is to make money, magkaroon ng personal gain. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, lumayo ka sa mga ito. Extreme warning kasi yun, para palayuan sa iyo isang bagay. Hindi ang lalayuan mo yung mga umexit o yung mga umalis sa pananampalataya. Ang pinalalayuan yung mga taong may masamang pag-iisip. Lumayo ka sa mga ito. Mahirap kasing ma-differentiate. Kaya nileletrahan na ni Pablo na ito ang mga dapat mong tignan.
Kasi yung appearance kasi, pwedeng makapanloko sa tao yan eh. Hindi siya na kayo hindi ko po nababasa yung mga message ninyo. Dahil ako po ay nagmamaneho. Yan. Ang konteksto nung sinasabi ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Kasi kung naaalala nyo, no, pag-aralan din natin pag binasa natin yung gawa ng mga apostol, una na kasing first hand na na-encounter ni Pablo yung nakita niya yung pagpapayaman ng mga panday tanso sa Epeso. Nakita niya na talagang dahil sa religiosity, meron talagang mga yumayaman, yun yung mga panday ginto, na nung tinamaan yun ng pangangaral ni Pablo yung kanilang negosyo, sabihin na natin, sabi niya, anong gagawin natin? Nag-uusap-usap sila mga may pakinabang sa paggawa ng mga maliliit na templo ni Diana. Anong gagawin natin? Talagang nagsisiyaman tayo sa ating negosyo. Tinatamaan, inaatake ng taong ito yung ating negosyo. Talagang against talaga si San Pablo na gamitin mo yung paglilingkod sa Diyos paraan para yumaman ka. And later on, meron na nga siguro ng mga nahikayat na kasi pinalalayuan these are the things na dapat nating itanong pag nagbabasa tayo ng Biblia. Kasi if parang I'm not saying absolutely pero sa akin personally, mga palaisipan ito if Timothy is not in the company of these people, bakit naman niyang kailangan layuan pa? Kung malayo naman talaga siya, or he's not in the company of these people, ba't lalayuan pa? Di ba? So, ito nga yung maganda sa pagbabasa ng Biblia. Hindi na i-spoon feed sa atin ang dapat isipin. Nagkakaroon tayo ng malayang pag-iisip in a way na anchored pa rin naman sa katotohanan. Hindi tayo malabis, hindi excessive or free in a sense na meron tayong sariling conclusion. Mga valid questions lang naman, mga biblical possibilities, hindi forming our own narrative. Again, sinasabi ko nga sa akin lang naman yun. Ayun. So, meron kasing mga magdarayang mga guro na iniisip nila yung paglilingkod sa Diyos paraan ng pakinabang. Kaya pag binasa mo yung buong 6 ng 1 Timothy, makikita mo dyan, nagtuturo sila ng ibang doktrina, mga mayayabang, mga naghahasik ng mga pagkakampi-kampi, ng mga pagtatalo. Makikita mo, possible talaga sa loob yung sinasabi ni Pablo. Kasi kung sa labas naman yan, hindi niya naman siguro ganong pagtutuunan ng pansin. At saka, ang babanggitin niya dyan, may kinalaman sa Diyos-Diyosan. Sasabihin niya dyan, yung mga taong nagtuturo ng ibang Diyos o naglilingkod kay Diana. Specific naman si Pablo kapag ang tinutukoy niya is ibang relihiyon o ibang paniniwala o ibang Diyos ang pinaglilingkuran. Pero dito, makikita mo, unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Mga tao ng Diyos ang kausap dito Pero yung sa kanila, yung kabanalan, nagiging daan ng pakinabang. Ginagamit nila yung religion as a method of financial advantage. In other words, God becomes a tool for income. And faith becomes a product. Followers become customers. Instead of, them leading people to Christ, they use Christ to build wealth, power, and influence. Ang tawag ni Pablo dito sa mga taong ito, mga taong may masamang pag-iisip, salat sa katotohanan. They are deprived of truth. Kasi iniisip nila yung ebanghelyo
na hindi naman dapat pagkakitaan or something not meant to be commercialized, pero yun ang ginagawa ng mga taong ito. Hindi lang sa panahon ni Pablo, hindi lang sa panahon ni Timoteo, hanggang ngayon magmasid-masid tayo, hindi lang one particular country or religion. Diyan sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, dito rin sa bansa namin, marami rin gumagawa nito. Kaya to shelter us, no, para mababalahan tayong mga gusto lang naman natin maglingkod sa Diyos. Narinig ko to kay DK. Gusto lang naman natin magrelihiyon. Gusto lang naman natin mapalapit sa Diyos. No? Bakit na-trap tayo sa mga ganitong klase ng mga samahan? I for one, hindi ko naman tinlano ito. Hindi ko naman gustong naghanap ako ng taong, sige nga, lokohin mo ako. Hindi. Ang gusto ko talaga, Diyos ang lapitan ko eh. Gusto ko makapaglingkod ako sa Diyos. Pero kagaya ninyo, no? Yun ang napuntahan ko eh. Na nadala ako sa mabubuting pananalita at mainam na talumpati. Dahil doon, sabi ni Pablo, dinadaya ang puso ng mga walang malay. Wala tayo kasing malay sa Biblia eh, mga kapatid. Nadaya tayo. At mayroong panganib dyan kapag bumagsak ka na dyan sa pag-ibig sa salapi. Diba? Sa 6:9. Silang mga nagsisipag-nasang yumaman eh nahuhulog sa silo. Ngayon, hindi naman ito general pronouncement. Again, context matters, ano? Ang sinasabi ditong mga nagsisipag-nasang yumaman, yung mga naglilingkod sa pangangasiwa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, nung pinag-aralan natin kahapon na pati yung paglilingkod sa dulang nag-assign ng mga apostol ng 7, kasama na nga si Esteban tsaka si Felipe. Kasi sabi, hindi maaring pabayaan namin ang ministeryo ng salita, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Minister sila for a reason. Kailangan nilang maipalaganap, maipangaral. And one more thing, siguro sa mga susunod na Bible stories, pag-aaralan natin yung talatang at paano silang magsisipangaral o paano silang makakasampalataya dun sa hindi nila napakinggan at paano silang mga kikinig kung wala silang napakinggan, di ba? Hindi ko alam yung succession at paano silang makikinig kung walang tagapangaral at paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo. Isa rin kasing ginamit sa atin yan na-trap tayo na parang ang presentation sa atin, kumbaga sa commodity o produkto, kailangan mo kami, mangangaral kami ang kilalanin mo dahil sinugo kami ng Diyos. Kung sinugo kami ng Diyos, pinagkatiwalaan kami ng Diyos, sino ka para hindi magkatiwala sa Diyos? Diba ganun tayo na-trap dyan sa ganyang statement na yun Pero yung salitang evangelizo o yung pinag-aralan natin kahapon, yung mga nangalat mismo, no? Sila mismo naipangaral nila evangelizo, naipangaral nila yung salita ng Diyos. Iba naman dyan sa sinasabi sa Hebreo. Ang ginamit na Greek word dyan is to herald. Pagka mga sugong mangangaral, kagaya ni Pablo, ang ginagamit dyan doon sa is to herald. Sila talaga ang maghe-herald ng salita ng Diyos. Pero as a person, bilang kalooban ni Kristo para kumalat ang kanyang aral, ang kanyang salita, bawat individual alagad or follower of Jesus Christ pwedeng makapangaral diba? So siguro some other time pag-aralan natin yan. Pero yun nga, balik ako doon sa point kung bakit ako nag-live ngayon. Yung sinasabi sa 6:9 na yung mga nagsisiibig yumaman sa sanglibutang ito,
Di naman masamang yumaman. Kung dahil dala ng iyong karunungan o diskarte sa buhay, magaling ka talagang magnegosyo, masipag ka, pwede ka namang yumaman. Di naman ipinagbabawal yun eh. Sabi naman ni Pablo, di ba? Anong ang talata yan? Yung, hindi maraming, basta ninyo ang pagkatawag sa inyo, mga kapatid, hindi maraming mga mahal na tao, hindi maraming mayayaman. Merong mga naaani, pero hindi marami. Karamihan talaga ng mga naaanib ng time ni Paul, mga marginalized people of society, mga dukha, mga may sakit, babaeng bao, ulila, may ketong, makasalanan, patutot, maniningil ng buwis, and even meron ding mga naanib na mga pariseo. May mga na-convert from Jewish religion into Christianity. Hindi sila marami. Pero ang tinutukoy dito na mga nagpapayaman sa relihiyon. Again, context matters, ano. Kaya mahalaga talaga na on our own basa natin kung ano yung kabuuan ng sinasabi sa Biblia. Sa 6Gs, ang katunayan niya, pag tinuloy mo sa 16 ng 1 Timothy, ang conclusion ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pagka ultimately natrap ka ng love for money, again, dito na nga papasok yung prohibition versus restriction. Alak on its own, di masama yan. Pero magpakalasing ka sa alak, doon nagiging masama. Yung tinatawag na debauchery, yung palunging pamumuhay, kagaya nung alibughang anak. Namuhay siya in such a way na unsavable na siya. Kaya pala ang pangungusap nung kasi yun yung Greek talagang katumbas niya, no? Yun din yung Greek na ginamit dun sa babala ni Pablo sa Efeso 5:18 yata yun, tungkol sa ang paglalasing ng alak, kinaroroonan ng kaguluhan. Yung kaguluhan ginamit doon na salita, debauchery in Greek. Ang kahulugan naman noon, unsavable nga, Yan yung mga preferred meaning na pinapakita sa Greek dictionary, na yun din ang ginamit ni Kristo doon sa alibhugang anak. Na ang anak na ito, sabi, humayo siya at ginasta niya yung kanyang inheritance na tinanggap sa kanyang ama sa palunging paraan ng pamumuhay. Naging unsavable na siya. Kaya makikita mo yung utmost importance nung pinapakita na yung kalagayan ng alibughang anak. Nung naubos na yung kabuhayan niya, halos nakisama siya sa mga baboy. Again, the reference is clear, baboy. Ginagamit ito para ituro ni Kristo sa pakinig ng mga Hudyo. This is the lowest form of uncleanliness na pwede mong sapitin sa buhay mo. Bakit? Tandaan natin sa relihiyon ng mga Hudyo, hindi sila kumakain ng baboy. The reference is extreme yung ginamit ni Kristo. Yung alibughang anak, nakisama siya sa mga baboy. Gusto niyang kumain ng pagkain ng mga baboy dahil ganun katindi yung lowest, nasadlak siya sa lowest part ng kanyang buhay. Kaya doon niya naisip at the moment na kung bumalik na lang kaya ako sa aking ama, magpakumbaba ako kasi sa bahay ng aking ama, kahit yung mga alila ng aking ama, maayos ang pabumuhay nila. Kaya nagpasya siya, bumalik siya sa kanyang sa kanyang ama. At sa pagbabalik niya, napansin mo rin yung sinabi ni Kristo, mula sa malayo natanaw niya ang kanyang anak. Ibig sabihin dito, naghihintay lang yung tatay. Can you imagine everyday naghihintay itong ama sa kanyang alibughang anak? Mula sa malayo natanaw niya. At nung nakita niya yung kanyang anak, sinalubong niya, tumatakbo siya papunta sa kanyang anak. Alam mo, pag pinag-aralan natin according to Jewish historian,
yung mga matataas kasi ang pagpapakilala ni Kristo dun sa isang lalaking mayroon 2 anak. Mayaman siya eh. Marami siyang pag-aari, mayroon siyang mga herd, mayroon siyang mga cattle, mayroon siyang mga servants. Ang lakad daw ng mayaman tao is dahan-dahan, very dignified style of walking. Para makita mong tumatakbo is nagpapakita ng utter importance and dignified style of pamumuhay. Pero nung takbuhin niya yung kanyang anak, sinalubong niya. Doon natin nakita yung pagpapakumbaba ng alibugang anak mula sa kanyang debauchery, no? Sa unsavable form of life. Sinabi niya, Ama, patawarin mo ko. Hindi na ako karapat dapat tawaging iyong anak. Kahit ibilang mo na lang ako isa sa iyong mga alila, maglilingkod ako sa iyo. Pakainin mo lang ako. Pero hindi ganun ang inaasahan niya sa ama niya. Inutusan niya yung mga alila niya, kunin ang pinakamabuting robe, at pinasuotan siya ng robe, at pinasingsingan pa. Only goes to prove na hindi talaga bawal, pati alahas on its own. Na-discuss na rin natin yan. Diba? Alam nyo ba na sinabi ni Kristo ito sa tagpo na kung saan nakita ni Pedro na hindi pa siya sumasampalataya kay Kristo. Nakita ni Pedro na nakikisama kasi inanyayahan ni Mateo. Si Mateo maniningil ng buwis. Hindi pa rin niya nahihikayat si Mateo. Nadaanan lang ni Mateo sa toll house ng tax station doon sa Judea. Si Mateo, no? Tinawag niya si Mateo, pero inimbitahan ni Mateo si Kristo na kumain at humapong kasama niya. Doon nga yung tagpo na kung saan sa pakinig ng mga Hudyo, lalo na ang target ni Kristo dito, si Pedro eh. Sa pakinig ni Pedro, makita niya at ng ibang mga Hudyo, huwag niyong ipalagay na masama ang mga maniningil ng buwis. Medyo nalalayo ako, no? Huwag niyong ipalagay na mga masasama. Kasi dati, according to Jewish history, ito palang mga maniningil ng buwis, mga broker ito eh. Mga Hudyo sila. Pero ang nangyayari parang they cut a deal with Roman Empire na kumbaga parang magkano ba ang dapat tax ng mga taong ito. So, makikipag-deal na sila, babayaran nila yung tax ng mga supposedly na tax na i-impose ng Roman Empire sa mga tao. Kumbaga parang by bulk, isang malakihang bagsak ibibigay na nila sa Roman Empire, and then they will cut the deal themselves. Parang nagiging middleman sa taxation na inimpose ng Roman Empire, Tapos nakita ni Kristo, si Kristo rin ang nag-reveal nito. Sabi niya, kumukuha kayo ng malabis. So yun ang nangyayari dahil sila na ngayon ang in charge sa pagtatax. Excessive naman ang taxation na ginagawa ng mga Hudyo. Baga parang ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang kapwa Hudyo na humihingi ng malabis na tax excessive dahil sila na ang may poder, malabis. Kaya nga si Sakeo, di ba sinabi niya yun I think si Sakeo yung nagsabi nun, kung nakasingil ako ng excessive sa aking kapwa, isasauli ko ng makapitong beses, if I'm not mistaken, Ayun. Balik tayo. Yung ang napaka-powerful ng mga salitang ginagamit ni Pablo na kasi hindi naman natin masisisi Yung nag-translate kasi ng Tagalog version Bible, siguro hindi naman siya ganong aware dyan sa spirituality. Kailangan maingat na pagta-translate ng salita. So, nagamit niya yung mga ganong salita na hindi naman kamukha nung sinabi ni Kristo na itatayo kong aking iglesia. Tinignan ko yung sa Tagalog, itatayo. Sabi ko, hindi. Kasi ginamit na salita, build. Hindi mo naman din pwedeng sabihin construct o bubuo. Ang pangit din So talagang dapat, mayroong talagang Greek word
na ginamit dun sa I will build my church na hindi suwato, walang eksaktong direktang equivalent Tagalog translation. So anyway, balik tayo dun sa sinasabi ko, no? Na talagang pagka inibig mo na yung salapi, doon na namamali. Pero salapi on its own, di masama. Kasi sabi sa Biblia, sapagkat ang salapi sumasagot sa lahat ng mga bagay. Nagagamit din yan for taxation. Di ba? Inutusan niya yung mga alagad na bumingwit sila ng isda. Pagka nakakuha sila ng isda, sa bibig ng isda, may makikita silang dinaryo ba yun? Ibigay mong buwis sa ganang akin at iyo. On a separate occasion, tinanong naman siya ng mga alagad, Panginoon, marapat bang magbuwis? Hindi, sabi lahat ng bagay sa inyo. So depende rin kung sino yung kausap ni Kristo. What I'm trying to say is money on its own, di masama yan eh. Pero kapag ka inibig mo na ang salapi, kagaya naman ng alak, na kapag nagpakalasing-lasing ka na sa alak, yung sanay na sanay ka na, sabi kasi ni Pablo sa Galatia, di ba? Nilitanyan niya lahat ng mga kasalanang magagawa ng tao. Yung mga nagsisipagsanay ng mga ganitong bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Pagka dyan na nakafocus yung pag-iisip mo, na-change na ng frame of mind mo yung ganyang, nabaga nabuhay ka na in a lawlessness. Yun nga, another word sa sa kasalanan. Unsavable ka na, basically. Hindi ka na pwedeng iligtas, lalo na kung nakakilala ka na ng nakalasap ka na ng kapangyarihan ng kalangitan, di ba? Mapupunta ka sa nasa unsavable state of life kasi ang pag-iisip mo hiwalay na kay Kristo, na yun naman ang tinitexto nila dyan for the last 2 weeks, no? Kaisipan ng Espiritu, na hindi naman ganun ang paliwanag doon. Kasi biruin mo, can you imagine, mga kapatid, sumulat si Pablo sa Efeso. Ang gagamitin nilang supporting verses yung nasa Galatia, yung nasa Roma. Wala namang kasing special mention si Pablo na sa lahat ng mga kapatid sa Efeso na bumabasa ng sulat ko, hintayin nyo, dahil yung paliwanag dito sa sinasabi ko, ang mababasa nyo yung sagot, yung sulat ko sa Galatia. Ganun ba yun? Ipapa-cross-reference pa ba ni Pablo yung sulat niya sa mga taga-Efeso? Hintayin muna yung sulat sa Galatia. Hintayin yung sulat kay Timoteo. Hindi ganun yun eh. Nung sinulat niya ang Efeso, it can stand on its own. May logic yun, may konteksto yun. Dire-diretsong diwa yun. Maiintindihan mo na yung sulat niya on its own. Diyan nga tayo against sa pagpapaliwanag ngayon sa Biblia na tatahi-tahiin yung one particular verse. I-cherry pick nila, they would take it out of context to build or to create a narrative on their own. So, meron talagang panganib kapag ka umibig ka na o naging maibigit ka na sa salapi. Kasi warning din niya na binigay ni Kristo eh. Hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin niyo ang isa, kapupuotan niyo ang isa. Ang dalawang Panginoon na tinutukoy ni Kristo, siya rin ang nagsabi, di kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Mamili ka, lalo na kung ikaw ministro ka ni Kristo. Maglilingkod ka sa kayamanan o maglilingkod ka sa Diyos. It cannot be both. Ayan, nakita ko si Badong. Diba? I think si Spinning yun, Badong, nagsabi kay Best daw na, Bradley, maliligtas pa ba tayo nito? Bakit naman? Tanong ni Bradley, kasi ang yaman nakita niya siya mismo nakakita. Diba? Apparently, ang sagot ni Best bakit naman? Hindi. Ang ama ba hindi niya gugustuhin na yumaman ang kanyang lingkod? Tama rin naman. Although siguro wala naman akong narinig na talatang binigay, Tama yun wala namang masama dun Kaya lang baka nakalimutan niya yung sinabi niya, a video
na meron tayo somewhere in the 80s. Anong sabi niya? Sumisigaw siya nun eh. Pinapangaral niya yun eh. Patutunayan ko ayon sa Biblia, sino mang mangangaral, pastor, ministro, nagpapayaman sa relihiyon, antikristo, sa demonyo ayon sa Biblia. See? Ano na nangyari dun sa aral na yon? Did he fail to predict? Kung tagakita siya, did he fail to predict na in the year 2000 is yayaman din siya? At yung kanyang sinabi na yon is would hunt him somewhere in the 2020s. It would hunt him back. Babalik sa kanya yung salitang inihatol niya sa kanyang mga kapwa mangangaral din. Diba? Yan ang dapat nating pag-isipan. Na ang pinagtataka naman natin, kapag ka narinig naman ito ng mga panatiko, sumasama ang loob nila sa atin. And it's okay kasi psychology calls that, identity fusion. Any words na against sa kanilang grupo, paniniwala at mangangaral, it equates as if sila ang personal inaatake mo. Kaya wag na po tayong magtaka, lalo na yung talagang mga hardcore fanatics kung tawagin, yung mga keyboard warrior na sinasabi ni Brad CJ. Ganun talaga eh. Kaya makikita mo yung tenacity nila kung bakit ganun na lang sila, ganun nila i-defend yung kanilang paniniwala. It's because hindi ma-differentiate ng utak. Kasi nga naka-off yung critical thinking na, hey, hindi ikaw ang inaatake. Ang inaatake yung sistema. Parang ganito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Remember the time na nangangaral si John the Baptist? Diba? Kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Juan Bautista, na sabi niya, Herodes, diba, buhay pa ang iyong kapatid. Inaari mong asawa yung asawa ng iyong kapatid. Pangangalon niya yan, magsisi ka. Kasi pag hindi ka nagsisi, maimpyerno ka. Diba? Actually, si Herodes, he doesn't mind. Pero yung nakalimutan ko na lang yung pangalan ng kalon niya, yung nanay ni Salome. Kung may nakakaalam, paki nga po dito sa comment section. Herodias ba yun? O kung ano man yung pangalan niya. Siya lang talaga yung tinamaan eh. Kasi kapag ang isang bagay hindi naman totoo, you don't mind. Halimbawa, si Eve Fortuno, tawaging kampo ni Satanas. Like, it wouldn't affect you kasi alam mo naman ng totoo na hindi ka kampo ni Satanas. Kagaya ng paratang sa lahat ng mga umalis sa dating pagsasama-sama natin. You don't mind. It doesn't affect us. Kahit sabihin nila na tayo ay mapapasama, walang umalis sa iglesia na napabuti. It's not true. Nandyan si Wency, buhay na saksi. But CJ, di ba, sabi niya nga, for the first time in his life, nakaipon siya ng 1 milyon. Si Wency, kaklase ko nung high school, nabayaran niya yung kanyang sasakyan in 3 years time. Lumago yung negosyo niya. Si Miss D, successful naman sa kanyang career. And countless many others na umalis na hindi naman napahamak. Again, kasi yan ang kapag ka hindi malaya ang pananampalataya, alam nila na kapag namulat ang ating kamalayan, mawawala ng epekto yung takot or pananakot. We are finally free from scare tactics. Yan lang kasi ang number 1 tool ng mangangaral na hindi nakasalig kay Kristo at sa katotohanan. Takutin tayo to keep us from coming out. Anong patunay ko sa inyo? Maraming mga nakikipag-ugnayan, di lang sa akin. Kay Badong, kay CJ, kay DK. Di ba? Ang dami na nagsasabi sila. Kagabi lang, meron akong nakausap. Di ko na lang sasabihin kung saang first world country yung kausap ko. Napakataas ng tungkulin niya. Di ba? Na kasama siya sa inner circle. Kinuwento ko agad kay CJ tsaka kay DK. Sabi ko gano'n. Nag-message siya, hindi kami friend. Sabi niya, Brad,
Sabi niya, Tol, nakaka-relate ako sa'yo sa kwento mo. Feeling ko pareho tayo ng pinagdadaanan. Pioneer din dun siya sa bansa, sa foreign ministry kung saan siya nandoon. Pareho tayo ng pinagdadaanan, sabi niya. See? Kaya lang wala siyang magawa. Asawa at mga anak niya, pati mga magulang niya, nandyan na. Sabi ko, unti-unti, Tol, kako. Nakiusap siya, sabi niya, please, protect my identity. Sabi ko, hindi kita idodox ka. And there are many people like you, mga manggagawa na nagre-reach out din sa akin. Dito lang sa Amerika, meron 2 manggagawang closet eh. Hindi ko nire-reveal yung kanilang identity, pero pagod na sila. Nararamdaman ko, nagkakaroon ng spiritual fatigue ang karamihan ng mga kapatid sa loob ng iglesia. They are tired. Pagod sila beyond mental, cognitive, physical, and spiritually. Fatigue na ang mga kapatid. Even dun sa mga professed fanatics, kung magtatapat lang sila sa sarili nila, hindi nila dadayain ang sarili nila. Aminin ninyo. Kasi umaamin na yung mga manggagawa mismo na talagang paulit-ulit na lang ang paksa. Wala na tayong substance na nakukuha. Alam niyo mga kapatid, tatapatin ko kayo, my wife and I are thinking of attending other churches. Having known what I have read in the Bible, with the guidance of the Holy Spirit, maraming mga kinakasangkapan ng Diyos para magpalaganap. Pero syempre, with a careful consideration at this time, kasi hindi naman tayo baguhan na pagdating sa Biblia. Kaya nga napakahalaga ng discernment kagaya ng ginawa ng mga taga-Berea. Nung nangaral si Pablo at si Barnabas, hindi lang sila basta naniwala. Sinasaliksik nila ang mga kasulatan. Kasulatan, huwag din tayong maderail, kasi nung pinaliwanag sa atin yan ni Bes, Biblia daw yun, yung kasulatan. No, it wasn't. Nung nangangaral si Pablo at ang mga apostol, wala pang Biblia nun, wala pang New Testament nun. Ang tinasabi niya ng mga Bible scholar, na kasulatan, when it was written in a word called Tanakh, o yung mga law and prophets, yung Isaiah, yung Kawikaan, yan, mga chosen scriptures na meron ang mga escriba at pariseyo. Kasi sa bawat lugar sa Judea, may mga iba't ibang sinagoga yan, nagpa-practice nga ng Jewish religion. Tapos bawat isa sa kanila may mga copy, handwritten copy manuscript ng mga kasulatan, yung tinatawag na Tanakh. Yun yung kanilang binabasa at yun ang ipinangangaral ng mga apostol. Pero si Apostol Pablo at yung 12 apostol, primarily, ini-introduce na nila yung mga aral ni Kristo. Kaya nga, makikita nyo kung bakit sinabi ni Kristo, isang bagong utos ang itinuutos ko sa inyo. Di ba? Parang ako, sa akin, iba ang dating ng salitang yun. Bakit? Bakit bagong utos? Kasi nga, ang ipinangangaral ni Kristo, na parito siya, hindi para sirain ang kautusan ng mga propeta, kundi upang ganapin. He even cites the verses na mga binabasa ng mga Hudyo during his time. Pero, nagkaroon siya ng revision And later, yung revelation na yon, pinulfill niya sa pagkatao ni Pablo. Kasi gagamitin niya si Paul, apostle to the Gentile. Even si Peter, sabi niya, pag binabasa ko yung mga sulat ni Pablo, na dooy nasusulat ang mga bagay na mahirap unawain. Kasi different level of revelation yung naganap kay Pablo. Biruin mo na naisa-isay ni Pablo yung tungkol kay Barak, kay Hepte, kay Moises. Sa akin lang, hindi ko sinasabing totoo. Possible na nung inagaw sa paraiso si Pablo,
at nakarinig ng mga pahayag na hindi marapat saysayin ng mga tao. Ang tawag ni Pablo dun sa kadakilaan ng pahayag, the greatness of revelation. Upang ako'y huwag magpalalo ng lubos, binigyan ako ng isang tinik sa laman upang ako'y tampalin, upang huwag ako magpalalo ng lubos. Sa kadakilaan ng revelation niya, possible nakita niya yung nangyari in the past at saka yung mangyayari sa hinaharap. Sa akin lang naman yun lang naman ang nakikita kong kaya nga nabanggit, alam ni Pablo yun tungkol sa mga lingkod ng Diyos na nabuhay nung una Tandaan natin si Pablo, hindi naman talaga yan lingkod ng Diyos nung una, taga-usig yan. Diba? Pangulo siya ng mga makasalanan, kinakaladkad niya yung mga babae at lalaki para patayin yung mga lingkod ni Kristo. Pero nung tinawag siya ni Kristo, yun, again, nandun na naman yung salitang unsavable. Wala kasing taong unsavable pag kay Kristo Pagka nagsisi ka, pwede ka niyang iligtas. Nonetheless, nakakilala ka na ng katotohanan at saka ka tumalikod. Yun, pwedeng hindi ka na baguhin pa ng pagsisisi. Pero that's another topic on a different time. Pero ang pinupunto lang natin dito, yun nga yung sinasabi ko, my wife and I decided, kasi naaawa kami sa anak ko. At nung binalita ko sa 9-year-old kong anak na we're thinking of attending other churches. Kasi meron naman talaga, nangangaral naman ng mga salita ng Diyos. Pero yung dadaluhan naming church, siya, strictly Bible-believing. Wala namang masama. Kasi yung naituro din sa atin na pakikiapid ang wika sa Espiritu Santo yung pagdalo mo sa ibang reliyon. Dito to yun, mga kapatid. Wala tayong mababasa. I even search the Bible. Wala kang mababasa yung the mere attendance mo sa ibang religion, lalo na kung ay pinangangaral naman si Kristo at ang Ebanghelyo. It equates to pakikiapid sa Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Sa akin lang, we're just being careful kasi syempre, alam naman natin maraming mga nagsilipa ng mga pulaang mangangaral. Hindi naman masamang magsiyasat. At hindi naman kami magpapatali. We're just, checking out kung anong meron dyan. Kasi alam ko sa puso ko, meron naman talagang mga kinakasangkapan ng Diyos na nangangaral sila not for gain, hindi sa mahalay na pakinabang, kundi maipangaral talaga si Kristo at ang Ebanghelyo. Siyempre, una mong titingnan dyan yung lifestyle ng mangangaral. Kung nakadepende ba siya sa abuluyan ng mga miyembro at ano ang buhay niya before and ano ang buhay niya after niyang nagkaroon ng samahang inaakay. Naging daan ba yun para yumaman siya? Yun yung mga bagay na i-consider natin. What I'm trying to say is, meron naman meron namang mga talagang mga nangangaral kasi lalabas defeated ang Diyos mga kapatid, na nakakapamayani yung mga maling aral, tapos God on His own wala siyang ginagawa. Preemptive lagi ang kampo ng Diyos Nakita nyo na, di ba, diniscuss natin kahapon sa mga hindi pa po nakakapakinig. Please check out our live discussion with Miss D about yung ipinalaganap ni Kristong daan, na yun nga yung Panginoong Jesus. Pinakilala niya ang sarili niya as daan patungo sa Diyos, sa kanyang Ama. Please check it out if you haven't already. I think we discussed that sufficiently. Pero again, meron pa rin ako mga nasabing hindi pa enough. Yun ang pinupunto natin dyan. Kaya nga, tanungin mo mismo yung mga alagad. Sabi ni Pablo, I think nasa Gawa 20:33 hanggang 35. I have not coveted anyone's silver or gold. These hands ministered to my necessities.
Again, nagamit din sa maling pagpapaliwanag itong talatang ito. Nalalaman ninyo na ang mga kamay na ito ay naglingkod hindi lang sa aking pangangailangan, kundi ng aking mga kasama, thinking na yung hanap buhay na ginagawa niya is enough to buy the millions dollar worth of mansions, hotels, farms, businesses. Like, kung meron mang businessman na nakakarinig sa akin ngayon, I think nakita ko si Benji. Benji was... Pasensya na, talks pa kita. Nag-comment ka kasi. Anyway, any business-minded person, really, yung ganong klaseng establishment na hindi naman chain of business, tawagin na nating restaurant, makakapag-produce ng profit in so short a time. Palagay mo na 20 years. Enough for you to yield a profit in the millions of reais. I think if that's the currency sa Hiais o Reais, Padong, ano ba pronounce nun? Yung currency ng Brazil. To yield a profit in the millions of reals, parang mahirap yatang, I think it's far-fetched if you agree with me sa mga nakikinig sa akin ngayon. I think it's very far-fetched. At yung tinutukoy dito ni Pablo is enough lang sa mga daily necessities ng mga nangangasiwa sa ministeryo. Kasi Paul, being a tent maker, hindi siya mag-aamas ng ganong klase ng milyon. And even Christ, nung merong sa kanyang mga sumusunod na alagad, meron siyang forewarning, meron siyang disclaimer sa mga susunod sa kanya. Baka parang sigurado ba kayo? Gusto nyo akong sundan? Sapagkat ang mga ibon, meron silang lilim. Ang mga sora, meron silang yungin. Ngunit ang anak ng tao, wala man lang kahiligan ng kanyang ulo. At pinatunayan niya ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto. Sabi niya, hanggang sa mga oras na ito, nangagugutom kami, mga hubad, mga tinampal, mga walang tiyak na tahanan. No certain, abode. Pwede mo ba ngayon ilapat yan sa mga mangangaral natin in this day and age? Mga walang tiyak na tahanan? I don't think so. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga walang tiyak na tahanan equates to 1, 2, 3, 4, 5 kung ilan mang mansion meron kayo, hindi lang sa isang bansa. Something to think about. Now, when I say this, naninira ba ako? Or am I just simply laying the truth on the table? Nagkakaroon lang ako ng comparative study. I for one, yan kasi yung ginawa ko eh. Nagkaroon ako ng comparative study. Bakit ka ako iba na, lihis na, hindi na tayo according. Kaya nga sabi ko, nung nagpaplano akong umexit, pinag-iisipan ko kung paano, kung alam ko kasi masasalunga ko yung iba't ibang mga ipupukol sa akin na ba't ka umalis. Naiisip ko kasi dati pangatwiranan yung mga reasons ko ba't ako umalis. Gusto nyo bang daanin sa economical? Gusto nyo daanin sa practical, biblical, or mismong gagamitin ko yung mga past videos ng pangangaral ni Pradeli to stand my claim na kung bakit ako umaalis. And then at the end of mahaba akong pag-iisip, inisip ko na lang, wag na lang. Hindi na lang ako magsasalita. I would have a dignified silence. Mananahimik na lang ako. Just leave me alone. At wala rin akong i-impluensyahan. And I want to be true with my word. Kaya nga nung dinalaw ako Saturday and Sunday, separate day and occasion, ng mga opisyalis ng North and Central LA, wala akong pinagsabihan sa kanila ni isa. Ang sabi ko lang sa kanila, my family and I have decided di na kami dadalo ng mga pagkakatipon. At for reason na private, na hindi ko pwedeng i-disclose kanino man, just let us be. Hayaan nyo kaming umexit in peace and in quiet. Wala kayong maririnig sa akin.
Dahil it's better to, to live in peace kesa patunayan ko yung aking argument kung bakit ako aalis. Dahil alam ko, aani lang ako ng maraming criticism and condemnation. Pero again, it wasn't as I supposed it would be or turned out to be. Kasi may masasabi sila eh. Hindi sila papayag na wala silang pwedeng sabihin. They couldn't make sense kung bakit ang isang manggagawang katulad ko aalis. Yun yung mga bagay na dapat nating pag-isipan dyan. Again, babalik ako sa reason kung bakit ako nag-live. I am deeply bothered talaga dun sa nakita kong post. Napakaganda, napakalaki. If you haven't already, tignan nyo yung recent post ni Onat Florendo. Napaka-opulent nung mansion na yun. At tabi-tabi yun, apparently. I'm not claiming na, di ko kasi personally, hindi ko naman alam. Pero apparently, yung mga magkakatabing mansion dun is pag-aari talaga ng yan eh. Alam na natin kung sino nagmamayari doon. I think I'm overstating things kung uulit-ulitin ko pa. Kaya nga, even si Tito yung sulat ni Pablo kay Tito, sabi niya, they teach things they should not teach for the sake of dishonest gain. Ganun din ang sinasabi ni Pedro. In their greed, sabi niya, they will exploit you with fabricated stories. Si Judas, ganun din ang sinasabi. They have rushed for profit into Balaam's error. Kasi si Balaam, a profit for gain, profit for hire. Alam na rin natin yan, di ba? Yung sa kamalian ni Balaam. Nanghuhula si Balaam para sa pakinabang. Bayaran mo siya, manghuhula siya. Balaam is a false prophet. Huwad siya. At sino yung mga kinukonsiderang huwad? Mababasa natin yan sa lumang tipan pa. Diba? Sabi ng Diyos kapag ang isang propeta nagsalita ng isang bagay at ang kanyang sinabi o hindi nangyari o natupad man, huwag mong katakutan ng taong iyon sapagkat ang propetang iyon nagsalita ng kahambugan at ang sinabi ng propetang iyon hindi mula sa Diyos. So, kapag sinabi natin na yung narinig natin dati na 8, 5, 8, 10, 15, 20, ang pinaka-most na narinig ko is 20. Sabi niya, 20 years, maaari. Sa labas, sinasabi niya sa expo, babalik na ang Panginoon. Pero personally, sabi niya, baka nga wala ng 10. Bumalik na ang Panginoon. And he said that somewhere in the late 90s. Kaya maraming mga kinabukasan ng nasira. Meron na hindi na nag-asawa, hindi na nag-aaral. Diba? Kasama ako doon. Pero luckily, nakapagtapos. Pero gusto ko na talagang i-dedicate yung buhay ko sa ministeryo nun. Pero, not every mayroong mga nasira na ang buhay dahil sa aral na yon. And ano ang gagawin natin dun sa pronouncement na yun? Are we just gonna forget about that? Kasi dati napaka-ferocious ni Brother Eli mangaral Full of conviction talaga Na pagka nakasumpong ka ng, naaalala nyo si Harold Camping, binantayan ni Brother Eli yan Na meron siyang 2 false prediction Na nung hindi nangyari yung prediction, naglabas siya ng another false prediction niya na end of the world. I think 4 years ang gap nun hindi ako nagkakamali. Tapos sa pag-aabang ni Bes, hindi na naman natupad. Talagang ipinangangalandakan ni Bes. Bula ang propeta to, si Harold Camping. My question is, when the same situation falls on their own camp, are we just gonna turn a blind eye on that? Magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Are we gonna make a special kind of excuse? Ang tawag nga dyan sa sa psychology is ano nga ba yun? Special, nakalimutan ko na yung term. Parang magkakaroon ng special claim fallacy ba yun? Refresh my memory, nakalimutan ko na.
Parang anong kasabihan kasi doon? Yung ang nakalimutan ko eh. Parang law unto me is that something like that. Anyway, mahirap talaga yung tumatanda eh. Pasensya na po. Yun yung mga bagay na dapat nating ipunto, no? Na bakit ganon? No? Parang nagbibigay tayo ng excuse kapag yung same attack na ginawa natin in the past is bumagsak mismo sa ating sariling kampo. Is parang nagkakaroon tayo ng excuse. Sa iba, it's a valid point to make na yung mga nagpapayaman sa relihiyon. Pero pag sa atin mismo nangyari, meron tayong special reason na ibinibigay. Kaya naman kasi yumaman. Pinagpala ng Diyos, marami naman kasi negosyo, magaling naman maghanap buhay. No. We know maraming hanap buhay, pero that hanap buhay is not enough to make millions. Kung naaalala niyo yung Best House of Chicken, siya mismo nagsabi sa atin nun, na yung first year na profit ng House of Chicken, di ko makakalimutan to. Sabi niya, ang kinita nun 8 million pesos for the entire first year. Na apparently, ginamit ni Brad Eli para sa, nakalimutan ko na, parang may inabunuhan yata siya or something sa gawain. It only goes to prove na hindi ganun, hindi by the hundreds of million ang magiging yield, consolidated profit ng lahat ng negosyo yan, enough for you to buy yourself a mansion such as those na nakikita natin na pinopost ni Onat. Something to think about, no? Huwag tayong maging masyadong naive na como sinabing may negosyo is enough. Di. Kumbaga, the math is not mathing. Kasi sabi nga dito sa English, the math is not mathing. It doesn't add up. No, parang sinabi mo na ay, nako, bahala na kayo sa analogy. I don't wanna overstate things. At isa nga yun sa napansin ko, no, going back nung nagmamasid kami ng mga possible na church na pwede naming attendan. Nakikita ko na within 45 minutes tapos na yung paksa. Punta tayo sa paksa. Ba't ganun? Kako yung ibang pastor, they were able to deliver their topic ng mabilisan. Ito pa yung bagay na gusto kong ipapuna sa ating lahat. When we are listening, it's, tawag ko dyan is the dumbing down. Para tayong nagiging mga tanga na. Kasi sa kanila rin natin narinig na walang katagang sabi sa madaling umintindi. Parang gano'n na ba katanga ang mga kapatid sa buong mundo na kailangan ulitin mo ang bagay-bagay? Hindi ba namin mauunawaan ng isang sabihan lang? Basahin mo lahat ng kasulatan sa lumang tipan at sa bagong tipan. Wala kang makikita doon na pinaulit-ulit yung paliwanag eh. They can reiterate or stress a certain points in the doctrine. Pero not to the point na nagiging repetitive na siya. Nagiging walang kabuluhang paulit-ulit. Those were the very words of Jesus Christ Himself. Walang kabuluhang paulit-ulit. Kapag yung paulit-ulit mo na unnecessarily, di ba parang naiisip ko tuloy itong mga taong nakikinig sa paksa ng iba't ibang mga pastor. Bakit sila naiintindihan naman nila? Both the speaker and the listener. The speaker is able to articulate his message across the listener, and the listener was able to receive it, to comprehend it, na walang paulit-ulit na ginagawa. Anyway, I wanna thank all of you. Ilan ba yung 60, 52? I wanna thank you. You indulge me sa aking paglalakbay. Salamat sa inyo, no? Na nakipagtiyaga makinig sa akin ngayon. Hindi ko kayo ma-shout out. Teka, ilan ba? I think there's a way, ayun, Ronald Ryan Piatos. Thank you, tol. Law for thee, but not for me.
yun, yun yung salitang hinahanap ko. Si Emi Fortuno, Matthew Perez, palagay ko sinugun, sino to? Sinugukat talaga ng Diyos para magsiwalat dyan. Ginamit ang psychology and knowledge mo at English proficiency. One thing about sugo, mga kapatid, huwag tayong maging allergic sa salitang sugo. Kasi kung magiging allergic tayo sa salitang sugo, we will be anti-biblical and anti-Christ. Kasi if we read the book of John, sinabi niya sa kanyang mga alagad, sinusugo ko kayo. If you consider yourself a follower or a disciple of Jesus Christ, sugo ka rin. Tayong lahat sugo ni Kristo. Kasi pati mga salot, mga langaw, mga peste, sinusugo ng Diyos yan eh. There's nothing wrong about the word sinugo. It's just a state of ng ating mga kalagayan natin bilang naniniwala sa Diyos. Depende na lang kung anong klaseng sugo ka at anong pakilala mo. Kayo, kinukonsidera ko kayong mga sugo ni Kristo. Dahil magiging ikakala tayo ni Kristo sa sanlibutan. We are the salt of the world. Sinugo tayo ni Kristo, tayo rin ng mga binhi. Ini-scatter tayo ng Diyos sa buong mundo. Tandaan niyo, yan ang paraan ni Kristo. Bawat isa sa atin, meron tayong capacity to preach sa ating mabuting pamumuhay, maipangangaral natin si Kristo. Makikita sa ating kabuhayan ang ating Panginoon. Hindi natin kailangang ipangalandakan na Kristiyano ako. Baga again, nauuna pa yung claim bago sa proof. Pakita muna natin sa mabubuting pamumuhay, and then later on, pag nakita ng tao, sila na mismo magtatanong like, saan ka umaatin na church? Anong religion mo? Then, that's the time na pwede nating mai-introduce ang ating Panginoon. Kasi makikita nila, out of all the people na masasama ang ugali. Here you are, Mira Halos del Rosario, Evi Fortuno, Matthew Perez, Yoli Sembrano, Luces Rafael, sino pa ba? Ronald Ryan Piatos. Makikita nila yung ugali nyo kakaiba. Mangyayari sinasabi sa Biblia, ikinahahanga nila ang mga bagay na ito kasi hindi na kayo nagsisipamuhay ng ayon sa buhay dito sa sanlibutan. Na ipapakita ng ating mga kabuhayan kung paano naghahari sa puso natin si Kristo. Yun yung time and opportunity na pwedeng gamitin ng Diyos. Mai-introduce natin ang tao kay Kristo. Diba? Mas malakas kasi magsalita yung salita ng kabuhayan kesa yung salitang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya nga hindi tayo minsan naniniwala sa yung mga keyboard warrior, sila ang tunay na sa Diyos, sila ang maliligtas, sila mapupunta sa langit. Pero ang lumalabas sa bibig, mga kapaitan at panglait sa kapwa. Yan. Anyway, I wanna thank each and every one of you. Evi Fortuno, Ronnie Point del Rosario, Wilfredo Raplisa, Lola Cute, basta po. Brad CJ from dating taga and to your wife si Sheila, mga taga London. Sir Duncan Hedge Knight from Qatar, Cecilio B. Castillo, Lord Kaisen, uy, pakatibay ka tol, may awa ang Diyos. Umasa tayo sa magagawa ng Diyos. Nani Cabalteja, Yoli Sembrano, Julieta Masikat, ay, sis Julieta, mag-ina pa ang nakikinig. Maricel del Rosario, basta po kayo sis Maricel. Marites Cortez, Matthew Perez, Kat, shout out sa'yo. Yun, Brad Ray Barcelona, yan. Gerald, Perdi Passion, Crisostomo Manalo, Ronald Ryan Piatos, Dolor Geka, at yung iba pang mga nakatulog na. Salamat po sa inyo. Until sa susunod na ating pag-uusap-usap. Tol, Brad Roy, Ate Kat, yan, Lord Kaizen, shout out sa'yo. Hindi ko pwedeng sabihin yung totoo mong pangalan Mira Halos del Rosario.
Salamat po sa inyo ha mga kapatid. Until next time. God bless po. Bye-bye.